Nagmumula sa Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IBC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Muli, isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po mga kaibigan, araw na ng Martes, ngayon ay 6 na ng buwan ng December 2016 at muli pong sumasa inyo, Radyo Vision. Sa pangalan po ni Aljo Bendijo, ako po si Alan Alianige. Good morning Sir Alan, good morning din po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Sa loob po ng isang oras, samahan nyo kami na pag-usapan ang may init na issue dito sa ating bansa. Live kaming napapanood ngayon sa PTV4 at IBC 13. Live streaming naman po sa www.ptvnews.ph at maaari nyo rin pong i-download ang aming PBS Radio app o PBS app sa inyo mga App Store. At kung gusto nyo naman po na makilahok sa aming talakayan at pagbati, maaari kayong mag-text sa 0917-759-3041. At mga kaibigan, kami ho inyong mapapakinggan din sa www.pbs.gov.ph. I-click nyo lang po yung buto ng DZRB Radyo ng Bayan sa Metro Manila. Good morning Sir Alan. Good morning, good morning, good morning. Yes, ilang days na lang before Christmas. Ha? So, 25 minus 6. oh, ayan na. 19. 19, 24. Oh. 25 minus 6. 19 days na lang before 19 Christmas. days na lang, malapit na. Opo, so nagka-countdown tayo ngayon, pero para po sa kalaman nating publiko, nagka-counting naman ang Department of Health. Nagbibilang naman ng mga biktima ng paputok. Fire-related, yes, injuries, Sir Alan. Nako. Starting yesterday. Tigilan na ho yung paggamit ng paputok. Ha? Tigilan na yan. Paputok, pailaw, usok, polusyon lang yan. Ha? O, sakit ng katawan pa, posibleng aksidente pa, posibleng sunog pa. O, yan. Yes, so starting yesterday po yan. This is a 1-month monitoring ng Department of Health. At And saka, kaakibat nito, Sir, yung SAVE campaign. At inihahanda na rin ng Department of Health yung kanilang mga aparato. Opo. Kung sakaling kailangang i-amputate yung paa nyo, yung braso nyo, mga lagari na, andun, nire-ready na ho nila lahat yan. O, sige, paputok pa kayo. Alam mo, every year pinapakita na yan sa media. Pero bakit ganun? Hindi sila natatakot, no? Diyos ko yung aparato para may kita pa rin lagari sa buto. Para Nako. nakakakaba na. Oo, naalala ko yung technician Diba? namin Pero nung ako'y pataas nasa pa rin kabilang ang stasyon pataas. pa. Oo. After ng New Year, nagbakasyon siya bigla. Pagbalik niya, kulang na ng 2 daliri. Ala, Oo. hindi na niya makakantay 10 mga daliri. Kulang na. Nawala yung Kamay kanyang at middle paa. finger at saka yung ring finger. Kaya pag kumakaway sa akin, pag minsan gano'n, nakala ko sumesenyas ng commercial break. Pero kumakaway pala sa akin. O, yun. Nakakatakot. Totoo yun, ha? O, totoo. O, kasi sabi niya, sinindihan niya, hawak niya nung sinindihan niya yung bawang ba yun? O yung malalaki, 5-star, ano. Tapos, nung akmang ihahagis na niya, yung paghahagisan niya, may nakita siya naglalarong bata. So, nagdalawang isip siya, naghahanap ng ibang paghahagisan, inabutan sa kamay. Yun. Speaking of bata, yun din ay hindi mga nakakaligtas Yan. sa paputok. Dahil yung Piccolo, na kung maaalala nyo po, ay talaga Oo. sumikat sa mga kabataan, siya namang naging mitsa Yan. yung kakulangan ng kanilang daliri ngayon. So gusto nyo po ba pumasok yung mga 10 anak mga nyo? daliri, putol ang isa. Yun, di ba? O yan. Eto naman din kasi yung ibang mga nagtitinda ng paputok, ha? Kasi minsan sa mga sari-sari store, meron din eh. Yes, kayang-kaya na bumili. Pinagbibilhan, ultimo yung mga batang maliliit. Di ba? Huwag naman ganon. Konting responsibilidad naman na, imagine, bibili sa'yo 7 years old, halimbawa. Pabili nga po ng ganito. Yun namang tindahan, pagbibilhan. Di ba? So walang regulations na maayos. So sa ngayon po, di ba nagka-craft na ng kahit EO man lang para i-ban na itong paputok nationwide. Pero so far, habang wala pa ngayon, ang DOH ay nakapag-isip ng same campaign kung saan ipapakita po yung mga local chief or local government na failed
para hikayatin yung kanilang community na babaan o kumbaga hindi gumamit nitong paputok. Yan. Ako, mas maganda yung community fireworks display. Merong Yung- designated na public area. At Makikilood saka- na lang lahat doon. Opo, eksperto yung mga gumagawa noon, hindi yung mga kung sino-sino. Ito pa isang nakakatakot eh. Di ba may mga nagiinom? Oo. Yun po yung madalas din na aksidente Oo. dahil langukan Na, eh. so, na medyo nalalasing na, ang ginagawang paninde ng paputok, sigarilyo. Ngayon, nako. sa sobrang kalasingan, sa halip na yung paputok ang ihagis, yung sigarilyo ang inihagis at isinubo yung paputok. Nako, ay, Akala grabe. sigarilyo. Ang ganda na epekto nun. Grabe yun. Yan. Yan. O kaya Ayos. sindihan niya abang yung yosi nasa bibig niya. Di ba ang galing? Yan. Kaso wala na sa Creative, katino. very creative si Cha. No? Totoo naman. Yan, sige. Pero Nako. kailangan paalala po talaga to Lalo na yung mga matataas na kalibre ng mga paputok. Kalibre talaga. Like yung Kalibre. Goodbye Philippines, yun yung nakamatay last year eh. Okay. Super lolo. Mga kaibigan, meron o tayong 11 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga. Narito ang patikim balita ng ating mga Metro reporters. Radyo ng Bayan. Report. Sa Kongreso, Rene Tichanco, good morning. Yes, sir. Good morning. Naniniwala si Congressman Rob Rocamoran na hindi magkaroon epekto sa mga membro ng Liberal Party ang pagbitiw ni Vice President Leni Robredo bilang chairperson ng Hudson, isang membro ng Partidong Liberal. Ang detalye sa aking pagbabalik. Naman sa Quezon City, Kit de la Cruz. Kit, good morning. Ganun umaga, sir. Ang LTO magsasagawa ng bidding para sa mga cards. Ang mga detalye sa aking pagbabalik. Thank you, Kit de la Cruz. Yan po ang patikim balita ng ating mga Metro reporters. Radyo ng Bayan. Report. Narito naman po ang ating words of wisdom ngayong Tuesday morning. Unity is strength. When there is teamwork and collaboration, wonderful things can be achieved. Sa Tagalog po ang pagkakaisa isang kalakasan. Kapag sama-sama at magtutulong-tulungan, kahangahangang bagay ay maaaring makamit. Mula kay Mati Stepanek. Yan, salamat po. Thank you. Di ba? Pwede itong connection with the banter natin today, sir. Di ba? Kung magtutulong-tulungan po tayong lahat, walang magpapaputok. walang hindi. Hindi, kumbaga, walang mapapahamak ngayong bagong taon. Yan. Kasi mula Unity sa is magulang hanggang strength. community, hinihingi po yung cooperation eh. When there is teamwork and collaboration, wonderful things can be achieved. Diba? Oo. Palaging sinasabi yan sa mga team building seminar. Yung team building na totoo, hindi yung outing lang. Yan, team building. Hindi yung drawing lang. Yung iba, team building pero outing lang. Team building, di ba? Ang bawat ang bawat letter daw ng salitang team, T-E-A-M, ay may sariling meaning. May Ganito, kahulugan. team. Together, everyone accomplishes more. Team, di ba? So pag nagtutulungan, talagang mas marami ang magagawa. Yan. So para kayong walis ting-ting Yan. na hindi ka Oo. makakalinis ng isa Yan. lang. Pero merong kung marami pahabol na kayo, nung araw, di ba? Nung part ng part ng elementary ba natin yun o preschool? Yung storya nung walis ting-ting. Opo, pag nagsama-sama. Pag nagsama-sama, makakawalis. Pero kada ting-ting gamitin mo. Kahit na isang century ka magwalis, hindi ka makatapos. hindi di ka ba? matatapos. Yun. Maalikabok at maalikabok. Kahalagahan ng teamwork. Yes. Ito ma-achieve natin even sa family po natin. Huwag lang po sa team building. Baka iniisip nila sa team building lang. Sa lahat yan Sa mga dapat may mga pagkakaisa. mission. Sa pamilya, Sa pamilya, correct. sa trabaho, sa komunidad, sa bansa. Oy, gusto ko yun. Okay. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Umpisa na natin ang ating Metro News ngayong umaga. Radyo ng Bayan. Report. Unahin na natin si Melanie Valdos o si Rene Tichanco mula po sa Kongreso. Magandang umaga, Rene. Yes, sir. Good morning. Naniniwala si Secure Congressman Rob Rocamoran na walang epekto sa mga membro ng Liberal Party sa Kamara ang pagbitiw ni Vice President Leni Robredo bilang chairperson ng HUTUC. Naniniwala din ang kongresista na hindi magkakaroon ng pagkilos sa Kamara ang mga membro ng Partido Liberal at ay sa majority coalition dito sa kabilang pagbitiw ng pangalawang Pangulo. Ayon sa Sige Solo na maraming mga pananaw ang Vice Presidente na nasa polisiya ng Pangulo katulad ng Marcos Burial, death penalty,
extrajudicial killings at lowering ng age liability. Binanggit din ng komisyon na marami din namang membro ng gabinete ang mali taliwas na sa polisiya ng Pangulo sa kasalukuyan. Samantala sa parte naman itong si House Speaker Pantal Perez na hindi niya alam kung magkaroon niya ng epekto ang pagbitiw ng Pangulo sa mga membro ng Partidong Liberal sa Kamara. Para sa Radyo Vision, Renate Chanco, Media ng Bayan. Maraming salamat, Renate Chanco. At mula po sa Kongreso, punta naman tayo sa Quezon City. Narito ang report ni Keith De La Cruz. Keith, good morning. Magsasagawa ang Land Transportation Office ng bidding para sa mga card na lisensya. Itinakda ng LTO ang bidding sa December 20. Susuplayan ng mananalong bidder ang mga lisensya sa halagang 836 million pesos. Mahigit sa dobling halaga ng nakaraang taon ang inilaan ng pondo o ang pondo para rito. Umaasa naman ang LTO na hindi na magkakaroon ng aberya sa pagitan ng ahensya at ng mananalong bidder. Inaasahang magkakaroon na ng mga card ng mga lisensya sa second quarter ng taong 2017. Ito si Kate De La Cruz para sa Radyo Vision. Thank you, si Keith De La Cruz, mga kaibigan, mula sa Quezon City. At yan ang unang sigwanda ng ating mga Metro Reports. Radyo ng Bayan. Report. Magtungo naman po tayo live sa PTV4 Studio para sa mga balita ni Audrey Goriseta. Magandang umaga, Audrey. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Pangulong Rodrigo Duterte pinangunahan ng Christmas lighting sa Malacanang. Naging masaya ang pagsisimula ng simoy ng Kapaskuhan sa Malacanang nang simula ng pagpapailaw ng Christmas tree sa Malacanang grounds. Bago ito, may mga sikat na mga aawit at mga choir na nagbigay ng mga kantang lalong nagpasaya sa okasyon. Sa talumpati ng Pangulo, pinagtanggol niya ang operasyon ng kapulisan laban sa illegal na droga. Kabilang na rito ay ang pagkamatay ni Albuera Leyte Mayor Ronald Espinosa Sr. Sinabi rin ni Pangulong Duterte na hangad niyang mapalaya ang mga may sakit at matatandang bilanggo bilang maagang pamasko sa kanilang pamilya. Umaasa ang Malacanang na ipagpapatuloy pa rin ni Vice President Leni Robredo ang serbisyo publiko sa mga mamamayan sa abot ng kanyang makakaya. Ito ay matapos ang formal na pagsusumite sa palasyo ng sulat ng pagbibitiw ng pangalawang Pangulo bilang pinuno ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDC. May report si Sweden Velado. Irreconcilable differences sa pagitan nila Pangulong Rodrigo Duterte at Vice Presidente Leni Robredo ang tinutukoy na dahilan kung bakit nagdesisyon ang Pangulo na hindi na padaluhin si Robredo sa mga cabinet meeting. Linggo ng gabi kinumpirma ni Cabinet Secretary Leoncio June Evasco Jr. sa isang pahayagan na siya ang inutusan ng Pangulo para iparating kay Robredo ang mensahe nitong huwag nang pumunta sa mga pulong ng gabinete. Kasunod nito, naglabas si Robredo ng pahayag ng pagbibitiw sa cabinet posisyon bilang pinuno ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDCC. Pasado alas 9 ng umaga nitong Lunes, tinanggap ng tanggapan ni Executive Secretary Salvador Medialdea ang opisyal na sulat ng pagbibitiw mula sa pangalawang Pangulo. Ayon sa palasyo, bilang miyembro ng gabinete, inaasahan nilang maging team player ang pangalawang Pangulo kahit pa may pagkakaiba ng paniniwala sa mga pulisiya at issue na natatalakay sa cabinet meetings. Dahil sa kabila nito ay iginagalang ng Pangulo ang anumang napagkakasunduan ng kanyang gabinete. Subalit sa mga nagdaang kaganapan, may mga nakitang pagkakaiba sa pagitan ng Presidente at Vice-Presidente na hindi maayos. Sa kabila nito, umaasa ang pamahalaan na ipagpapatuloy ni Robredo ang pagsisilbi sa bansa at pagbibigay serbisyo publiko sa abot ng kanyang makakaya. Para sa PTV News, Sweden Velado. Tinanggap na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbibitiw ni Vice President Leni Robredo bilang pinuno ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDC. Opisyal lang hindi kasama sa pulong ng gabinete ang Vice Presidente matapos tanggapin ng Pangulo ang kanyang pagbibitiw. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, ipinaliwanag ni Cabinet Secretary Leoncio Evasco na bahagi ng pagtanggap ng mga miyembro na maging bahagi ng gabinete ay ang pakikiisa sa ipatutupad na polisiya ng Duterte administration.
Sinabi pa anya ng Pangulo, may mandato siyang ipatupad ang mga hakbang para sa pambansang interes, kaya malaya namang magbitiw sa pwesto ang sinumang miyembro nito na hindi sang-ayon sa kanyang polisiya para sa pagpapalakas ng gobyerno. Samantala, itinalaga ng Pangulo si Cabinet Secretary June Vasco bilang bagong hot seat chair kapalit ni Vice President Robredo. Sa iba pang balita ay pinagpatuloy ng Senado ang pagdinig kaugnay sa pagpatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Sa salaysay ni Dayan at Espinosa o Kerwin Espinosa, lumabas na magkatugma ang mga kanilang salaysay na tumanggap ng pera mula kay Kerwin Espinosa, si Senador Laila de Lima. Subalit hindi pareho ang naging petsa na kanilang nabanggit kaugnay sa pagbibigay ng naturang pera. Sinabi naman ni Senador Laila de Lima sa hearing na hindi nagsasabi si Dayan at Espinosa ng totoo at nagagamit lamang ang dalawa para idawit siya sa pagkakaroon ng pera mula sa illegal na droga. Na-cite for contempt naman si Ronnie Dayan dahil sa hindi umano pagsasabi ng katotohanan at pansamantalang mananatili sa building o Senate building. Samantala, voluntaryong sumuko sa mga otoridad ang drug supplier umano ni Kerwin Espinosa na si Lovely Adam Impal. Ayon kay Philippine National Police Chief Ronald Bato de la Rosa, base sa sinagawa nilang investigasyon dito, halos kalahati lamang na mga sinabi ni Impal ang may katotohanan. May report si Julius de Samburon. Sumuko kay PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa sa Campo Crame ang isang pinaghihinalaang big-time drug supplier na ikinananta ni Central Visayas top drug lord Kerwin Espinosa sa Senate hearing. Ayon kay de la Rosa, nasa kustodiya ng PNP Anti-Illegal Drugs Group si Lovely Adam Impal para maimbestigahan, ma-interview at matignan kung may iba pang pending warrant of arrest laban sa kanya. Magugunitang si Impal ang itinuro na nakababatang Espinosa na pinagkukuhanan niya ng supply ng droga. Dahil nga ongoing pa yung may mga revelation na lumalabas habang merong nakukuha ng statement. Now, just like this morning, nag-surrender sa akin si Lovely Impal Adam, yung in-incriminate ni Kerwin. Meron naman siya mga additional information na sinasabi. But sa ngayon, Your Honor, kinukonsider namin yung nasa loob ng bilibid ang malalaki. Kasama na dyan yung si Peter Lim ng Cebu na sinasabi mo na hindi nahabol, pat hindi po namin pwede sasabihin lahat ng detalye ng aming mga operations against the subject, Your Honor. Sa inisyal daw na pakikipag-usap ni De La Rosa kay Impal, tila half-trust o kalahati sa mga pahayag ni Impal ay pawang katotohanan. Paliwanag ni General Bato, ito ay upang mailigtas o malinis ni Impal ang kanyang sarili. Sa ngayon, wala pang ibang impormasyon ang nauugnay kay Impal maliban sa pagkakadawit sa kanya ni Kerwin sa illegal drug trade. At dahil din daw wala pang kinahaharap na kaso si Impal, ay malaya siyang makakauwi matapos ang ginawang investigasyon ng AIDG. Si Impal ay kasama din sa watch list ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Nilinaw naman ngayon ni General De La Rosa na voluntaryong sumuko sa mga otoridad si Impal. Mula sa National Headquarters ng PNP para sa PTV News, Julius de Samburon. Sa iba pang balita, 6 na agenda ang tinalakay sa pulong ng gabinete. Ayon kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar, kabilang sa mga ito ay ang Culture and Arts Roadmap, resulta ng katatapos na APEC Economic Meeting na idinaos sa Lima, Peru, ang kahandaan para sa gagawing ASEAN Summit sa 2017 kung saan host ang Pilipinas. Resulta ng United Nations Climate Change Conference sa Morocco. Nais rin ng Pangulo na mailatag na ang mga ginawang rehabilitasyon sa Yolanda-stricken areas. Nauna nang ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na mabilisan ang pagtatayo ng mga maayos na tirahan ng mga pamilyang biktima ng bagyo at ang pagsasaayos ng mekanismo sa isinusulong na BIMP IAGA na gagawin sa Puerto Princesa, Palawan. Samantalang nagpatupad ng bawas presyo ang mga kumpanya ng langis kaninang alas 6 ng umaga. Epektibo kaninang alas 12 ng hating gabi,
Kabilang sa mga nagpatupad ng oil price rollback ay ang kumpanyang Flying V at Eastern Petroleum. 25 sentimos ang kanilang itatapya sa presyo ng kada litro ng diesel. Epektibo rin kaninang alas 6 ng umaga, nagpatupad din ng kaparehong bawas presyo ang kumpanyang Unioil. Wala namang nakikitang paggalaw sa presyo ng gasolina at kerosene. Samantala, may libreng sakay ang LRT-1 sa mga senior citizen at persons with disabilities ngayong Pasko. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, maaaring ma-avail ang ng mga senior citizen at PWDs na may hawak ng concessionary beep card ang libreng sakay tuwing weekend at holiday hanggang Enero 8 ng susunod na taon. Para makakuha nito, kailangan lamang samahan ng hindi bababa sa 2 miyembro ng pamilya ang CBC holder at magtungo sa teller's booth sa kahit saang stasyon ng LRT-1. Samantala, nito lamang ay inanunsyo din ng LMRC na nagdagdag sila ng 7 biyahe kada gabi. Nang sa gayoy matugunan ang inaasahang pagdagsa ng mga pasahero tuwing 10 oras ng gabi. Samantala, gaya ng ating mga kababayang nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo, hindi rin madali para sa ating mga kababayan ang mamuhay at manirahan sa Estados Unidos. Ngunit bunga na rin ng kanilang sipag at tiyaga ay napagtagumpayan nila ang anumang hamong dumarating sa kanila. At upang matiyak naman ang kanilang kapakanan, iba't ibang tulong at programa ang ipinatutupad ng ating pamahalaan, partikular na ang mga walang kaukulang dokumento. May report si Aljo Bendijo. Tiyaga ang puhunan ni Ruben Olgado upang marating ang tagumpay dito sa New York. Gayun din ang mga magkakaibigang Janet Marco, Luis Pedron at Mariver Montemon. Lahat sila'y legal na naninirahan at nagtatrabaho dito sa New York City. Nananawagan ang mga Pilipino dito sa New York sa mga kapwa Pilipino sa Pilipinas na kung may magandang employment opportunity naman sa Pilipinas ay huwag nang mag-ibang bansa pa dahil hindi talaga madali ang buhay dito sa Amerika. Ang problemang ito ang tinututukan ngayon ng pamahalaan. Marami kasing Pilipinong TNT sa Amerika, lalo na dito sa New York City. Philippine Consulate General in New York, we're working very closely with the Philippine Embassy in Washington at yung mga kasamahan po nating iba pang mga konsulado ng Pilipinas dito sa Amerika para una, i-monitor yung sitwasyon, no? Kung ano ang magiging policy pronouncements ng papasok na administrasyon ni President-elect Donald Trump. Meron po kasing mga programang existing na po, no, nandyan na sana po matuloy din kamukha nung Dreamers Act, no, yung DACA, yung executive issuance ni President Obama na mabigyan ng work permit yung mga qualified na mga undocumented. Ang pagkatapos pa lang ho ng eleksyon, kami ho dito sa New York, nag-reach out na po kami doon sa mga bagong halal at yung mga nasa posisyon pa rin, no, sa Kongreso, sa Senado ng Amerika at sa mga iba't ibang mga opisyal. Katunayan, patuloy pa nga ang pang-iimbita ng Unification Theological Seminary sa mga Pilipino na mag-aral at magtrabaho dito sa Manhattan. We offer 3 programs, Master of Arts, and you can concentrate on nonprofit leadership. Also, you can Interfaith Foundation, and you can also take the Masters of Religious Education and the Masters of Divinity. The process is once you get accepted, you have to have a graduate degree. And once you're accepted, we send you an invitation. It's called F1, student visa. And once you get accepted, you come to New York and study there. And we will help you settle down and help you with your finances too. Masaya mga Pilipino dito sa New York, lalo na kapag nagkakaroon sila ng salo-salo, lahat sila'y umaasang mabibigyan ng pagkakataon ng iba na mabibigyan ng legal na estado upang magtrabaho at manirahan dito, lalo na kapag magiging maayos ang relasyon ng Amerika at ng Pilipinas sa pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte at Donald Trump. Para sa PTV News, Aljo Bendijo, New York City, USA. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon. Para sa Radyo Vision, ako po si Audrey Goriseta. Balik muna sa inyo, Sharina.
at Prof. Alan. Maraming salamat, Audrey Goriseta. Mga kaibigan, ang oras po natin sa buong Pilipinas, meron tayong 29 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga. At kasama na po natin ngayon live dito sa studio ang ating guest ngayong umaga, si Undersecretary Jesus Mateo ng Department of Education. At pag-uusapan natin yung paghahanda ng DepEd para sa coming Christmas season. Magandang umaga, Yusek Mateo. Magandang umaga, Sarina, at magandang umaga, Boss Alan. Yes, sir. Good morning po, Yusek. Salamat po at nakarating kayo kahit na maaga ngayong Tuesday morning. Ayan. Basta sa radyo ng bayan. Naku, salamat po. Oh. Sir, ganito, malapit na naman ang Pasko, malapit na naman ang Christmas break, at yung iba nagtatanong, kailan nga ba yung eksaktong araw na dapat nagsisimula yung Christmas vacation ng ating mga estudyante, lalo na sa elementary at high school, sir? Well, December 22, no? Yung last day. Tapos ang balik na yan, January 2. So, may mga 15 days yon. Yun yung Christmas break natin. December 22 hanggang? December 22 hanggang January Friday. 2nd. Ayun, okay. Ang 22, anong araw yon? Friday. Friday yon. Friday. Bali, 15 days all in all. Webes, yeah. Webes. Kasi 25 is Sunday. Kasi Christmas. Kung yun, tama, Wednesday yata yun. Christmas O Day is Thursday. Sunday. Okay, Webes. December 22 is Thursday. Thursday. So, ayun. So, ibig sabihin, may pasok silang hanggang 21, Miyerkules. Yes. Ayun. 22, bakasyon. Baka naman may mga eskwelahan dyan na kay aga-aga nagpaplano na ng bakasyon. Halimbawa, yung week ending, yung Biyernes na December 16, wala nang pasok. O di kukulangin na kagad ng required number of days. Tama yan. Ang mangyayari na, magkakaroon sila ng mga makeup classes. Kasi tinakda sa ating kalendaryo na dapat may mga 200 days tayo, no? Of contact time, no? Pero meron ng subidon in case of mga disaster, mga typhoon, para to make up for the lost. Tapos syempre, i-account rin natin dito yung mga, alam mo na yung mga iba pang kailangan gawin nilang co-curricular activities. Opo. Kasama na rin doon sa number of days na yan. Sir, kaakibat itong coming na end ng classes this Christmas, yung Christmas party, meron po ba kayong ipapayo? At ito ba ay nasa kanila ng jurisdiction kung kailan? Hindi, wala naman kung kailan. Ano. Pero normally, ang ginagawa nila yan, yung, in this case, December 22, di ba? Opo. 21 or 22, yung kanilang mga Christmas party. Pero ngayon pa lang, Sarina, papaalalahanan na natin yung mga paaralan, yung mga magulang at saka yung mga bata, na ang pag-celebrate kasi ng Christmas, hindi naman kailangan magarbo. Yes. At hindi namin pinapayagan yung mangungulek ng mga feast, no? Kailangan lang kasi, bagamat meaningful dapat yung celebration, hindi naman dapat naman na magarbo. Kasi kailangan lang naman talaga yung makita lang nila yung spirit of giving, sharing. Yun lang yun. Yan. So, yung mga pagsasagawa ng mga magarbo, yung pangungulekta ng mga, sige, magkukolekta tayo ng tigwa 100 para dun sa kakainin ng bawat isa, yung mga ganon. Discourage yung mga ganon. Discourage yun sa public schools, no? Kasi nga may patakaran tayo na no collection. Yeah. Meron lang tayong mga pinapayagan kasi mandato ng batas, no? Halimbawa, yung Boy Scout, Girl Scout, Red Cross, mandato yun ng batas. Pero doon sa mga Boy Scout, Girl Scout na kinokolektahan, yung mga member lang nila. So, ang magandang parang pwede nilang gawin is KKB, sir? Yeah, Like, well, pwede kanya-kanyang naman baon. pool. Pool, magpo-pool sila o kaya kung meron generous na parent dyan, pwede naman yan. Hindi, tsaka alam mo, yung mga paaralan kasi natin over the years, dahil tumataas yung budget natin, tumataas rin yung tinatawag na operating expenses. Pero syempre, may iba dyan, sasabihin nila hindi kulang. Kaya yung ibang mga lokal na pamahalaan, nagbibigay naman sa kanila, sumusuporta. May ekstrang panggastos pagka ganito. Naalala ko ito in relation to mga graduation ceremonies naman pagdating ng Marso o Abril, di ba? May paalala. Kasi palagi kong naaalala yung reminder ng DepEd na
graduation time na, bawal ang mga magagarbong graduation ceremonies. Di ba? Tama Yusek, yan, sir? tama yan. Kasi ito yun nga, yung kanina pinag-uusapan natin, di ba kada start ng classes, mga 3 weeks after or 4 weeks after, dapat mandato sila ng magpatawag ng parent-teachers conference. Kasi doon inilalatag ng paaralan, doon nilalatag ng PTA yung kanilang mga activities. Yes. Para sa ganun, mahanda yung magulang. Hindi yung ura-urada na bukas na, may lakad, kailangan magganito, ganyan-ganyan, di ba? Hindi natin pinapahintulutan. Nagpapakita ng lack of planning yon doon sa mga school officials, di ba? Ayun. Sir, may nag-text dito, yung daw po bang December 2022 is both public and private? Yeah, doon sa natin, doon sa ating calendar, no, DepEd order, nandun naman nakasaad yung kalendaryo natin. Pero pagdating sa private school, bagamat merong mandato tayo na ganito ang simula, pwede naman may flexibility sila as long as they still maintain yung tinatawag nating number of school days. Okay. Kagaya ng, di ba, nung nag-opening tayo ng classes, karamihan na nag-open yung mga public school Yes. Tapos sumunod na lang 2 weeks thereafter, a week after, Private yung ibang mga schools private school. Kamukha ng mga senior high school, meron naman nag-open after mga 3 weeks na. So, madidelay din yung break nila, sir? Yes. Okay. Yeah. So, sir, we're done with our students. Ngayon naman po sa ating mga teachers ngayong Christmas, magiging masaya po ba ang Pasko ng ating mga Well, alam mo, nung palang bago mag-November 15, palagay ko naman masaya sila. Kasi ang pamahalaan natin, nag-release ng kanilang bonus. Di ba yung bonus natin, yung tinatawag na year-end bonus, equivalent to 1 month salary. Hindi kagaya nun, yung kalahati, yung isang buwan na salary natin, kalahati noong May, called mid-year, tapos yung kalahati, year-end. Ngayon, yung mid-year natin, equivalent to 1 month, tapos yung year-end natin na isang buwan ulit. Isang buwan ulit. Maliban doon, may cash gift pa sila. Tapos may matatanggap pa rin sila nung tinatawag na productivity enhancement incentive na equivalent to 5,000. Tapos siyempre yung tinatawag na performance-based bonus. PBB. Yung PBB. Yung PBB naman kasi ang ayon doon sa administrative order natin, it ranges from 5,000 to about 35,000 depending on your performance, di ba? As a government employee, as a teacher, halimbawa, sa teacher natin. Sa case nga natin, bali ang mangyayari doon, kung ano ang estado o performance ng paaralan, lahat yon pare-pareho. Kasi hindi naman pwedeng magkakaiba within the school dahil ang mangyayari niyan, unang-una, syempre, magkakainggitan. Pangalawa, ang gusto natin kasing mangyari, yung kanina sinabi nyo, Boss Alan, yung teamwork. Kailangan teamwork kasi hindi mo pwedeng i-attribute ang performance ng bata sa isang teacher. Di ba? Ang dami nilang subjects na pag-aaralan. Pwede bang sabihin, hindi, si Sir Alan lang ang may contribution dyan. Wala namang ganun. Dahil siya advisor. Tulungan yan. Tulungan yun. So lahat, sir, pantay-pantay. Yeah, ganun yan. Pero ano po yung naging balita na parang may doble ay yung marireceive when it comes to performance or yung isa pang... Parang hindi yata. Baka Kaya na doble siguro dahil nabuo na yung isang buwan. Isang buwan na mid-year nung nirelease ng May to, tapos another bali 14-month pa nga itong November. At saka, Yusek, meron ding mga LGUs, halimbawa, kung saan matatagpuan yung mga eskwelahan, meron ding mga LGUs, di ba, na generous na kapag ganitong panahon ng Pasko, naglalaan din sila ng part ng pondo nila para doon sa mga teachers, mga guro, doon sa kanilang mga lugar. Tama po yun. Extra, ano po? Tama po yun. Meron pong mga, mas lalo na yung mga rich LGUs, no? Nagbibigay sila sa mga guro nila.
Ay, hiwalay na bonus. Wala namang money Hindi naman for bonus, parang Incentive, parang incentive incentives. for a job well done kasi magtatapos na yung taon. Halimbawa, lalo na pag may mga estudyante sila na galing dun sa isang paaralan na nag-excel sa isang national contest, That's right. international competition. Binibigyan ng LG yan. Alam ko, dito sa karamihan sa Metro Manila Opo. at mga ilan sa probinsya, kapag let's say nanalo ang isang paaralan, ano? Hindi lang yung paaralan yung buong distrito ng paaralan, kung saan yung paaralan na yon. Ayun. Yung iba naman napaka-generous, lahat ng division. Na sakop ng lugar Sakop nila. ng lugar, Yun, pagka may mga extrang o malalaking pondo. No? That's correct. Okay. Yusek, makibalita rin ho kami sa implementasyon natin ng K-12 program ng Department Well, of so far, Education. yung K-12 natin, kagaya ng naulat namin doon sa budget hearing natin, both at the House at saka sa Senate, mga pag-usapan natin yung classrooms from 2010 to 2016, nakagawa na tayo ng 118,000 classrooms. No? Sasabihin nila, ano ngayon yung 118? Pero kung titignan natin yung mga nakaraan ng mga administration, dahil napakaliit lang na binibigay sa ating budget, no? Ang budget na nabibigay sa atin noon, mga halos para makakonstruct ka lang ng 1,000 o 2,000 Eh ngayon, talagang sa laki ng in-increase sa atin, we were able to construct 118. Tapos, may ongoing pang 66. Thousands po ito, ha? Thousands. Ganon din sa mga guro natin. Kaya nga yung kanina pinag-uusapan natin, yung teacher-student ratio, teacher-pupil ratio. Anong update na nga pala dyan? Gumanda na rin Ang elementary, kung hindi ako nagkakamali, kung tama yung recollection ko, 1:32. The other one is sa secondary, 1:36. Pero ito yung average, ha? Yes. Pero sasabihin na, hindi, bakit dito sa Metro Manila? Kaya Average nga to. Kasi dito sa Metro Manila at matataong lugar, merong mga ibang mga factors that affect it. Halimbawa, dito ang dami talagang tao. Tapos kulang yung espasyo mo. Napakamahal pa ng site. Di ba? Yun yung mga factors. Pero yung ideal Pero na tuloy-tuloy pa rin yung K-12 natin. Siyempre, may mga konting tweaking na gagawin tayo. Kasi, kumbaga, pa to kasi simula pa lang natin implement yung senior high school. Tapos next year, grade 12 na. Ayun, okay. At saka, yung hindi pa lubusang nauunawaan ng iba, na dito sa last 2 years natin sa high school, itong 2 dagdag na taon, di ba? Merong academic track na po pwedeng tahakin yung bata in preparation dun sa gusto niyang mangyari sa buhay niya pagdating ng araw, di ba? Tama po yan. Kasi kumbaga, sa mga core principles ng K-12 natin, nung ginagawa natin yan, inisip natin dapat lifelong learner. Ibig sabihin nun, patuloy ang pag-aaral ng isang tao, no? Having said that, kailangan yung curriculum natin, tinuturuan natin ang mga bata maging critical thinker. Correct. Hindi lang yung asa doon sa spoon feeding, no? Yes. Pati nga yung pagtuturo natin ng mga subjects na to, parang building block siya doon sa mga subjects na yon. Mismong yung bata, pag natutunan niya yung mga concept, patuloy siyang mag-aaral at magiging interesado sa pag-aaral. Maganda talaga po yun, sir, yung critical thinking and hindi yung spoon feeding. So napakadami pa naming tanong, Yusek. So hingan na lang po namin kayo ng mensahe ngayon para sa ating mga estudyante at guro ngayong Kapaskuhan, sir. Kagaya ng sabi natin kanina, na ang Pasko naman, bagamat hindi natin mahihinto yung selebrasyon, gawin lang nating meaningful, gawin nating simple. Hindi naman kailangan margarbo ang mga suot natin para mag-enjoy tayo Yung company lang ng ating mga kapwa guro at kapwa mga kaklase, yun siguro ang mahalaga doon, hindi yung suot natin. Alright. Maraming salamat po, Undersecretary Sus Mateo ng Department of Education, and good morning po. Maraming salamat po, Sarina. Thank you, sir. Maraming salamat, Ana. Okay. Mga kaibigan, meron tayong 44 minutes. Makalipas po alas 6 ng umaga. Sa puntong ito, mga balita naman mula sa ating mga regional stations. Radyo ng Bayan. Report. Unahin na po natin ang Calbayo Radyo ng Bayan kasama si June De Leon. Magandang umaga, June. Yes, mapapay nga aga.
Nakalinya na ang mga activities para sa Halad sa Pasko 2016 dito sa lungsod ng Calbayog. Ang taunang alay sa Pasko ay isang proyekto ng LGU Calbayog sa pangangasiwa ng City Arts and Culture Office. Napagalabang Disyembre 14 ay haharanahin ni International Artist David Pomeranz ang mga tagalungsod sa Christ the King College Gymnatorium, kung saan ang kikitain mula rito ay mapupunta sa Share a Gift Program, SOS Children's Village, Home for the Aged at iba pa. Sa December 16 ay formal na bubuksan naman ang Halad sa Pasko 2016 at susundan ang Lantaka Competition at Kids Caroling. Kinabukasan ay palalabas naman ang Lipstick ng Scholar Calbayog Theater Production at Tatlong Maria ng Northwest Samar State University Teatro Tagway Production. Ang susunod na mga araw ay hitik na hitik sa mga gawain tulad ng Christmas Harmony ng Scholar Calbayog at konsyerto ng national artist na si Noel Cabangon. Disyembre 19 naman ang Christmas kantata ng SOS Village Production, Raktong Iya Battle of the Bands at ang kauna-unahang Hamili DepEd Christmas Choral Competition sa Disyembre 21. Tampok sa Kapaskuhan 2016 ang Share a Gift na gagawin sa Home for the Aged, Missionaries of Charity, SOS Children's Village at mga barangay sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Mula DYOG Calbayog para sa Radyo Vision, Jun De Leon, PBS, Media ng Bayan. Maraming salamat, Jun De Leon. Mga kaibigan, mula sa Calbayog, punta tayo ng Tuguegarao, Cagayan. Narito si Teresa Campos. Teresa, good morning. Yes, magandang umaga. May magandang balita para sa mga kasambahay dito sa Lambag, Cagayan. Simula kasi sa 2017 ay tatalakayin na ng Wage Board ang aumento sa sweldo ng mga magagawang kasambahay sa Region 2. Ayon kay Wage Board Chair at Dole Region 2 Director Sixto Rodriguez, ito dahil sa nakita nilang pangailangan na itaas na ang sweldo sa mga nasa probinsya kahit na walang formal na kahilingan mula sa hanay ng mga kasambahay. Sinabi niyang susundin nilang probisyon sa batas na may kapangyarihan ng board na desisyonan ng ganitong mga sitwasyon kung nakikita nilang may need o pangailangan ng aumento. Matatandaan na base sa Kasambahay Law, 2,500 pesos lamang ang buwan ng sahod ng mga manggagawa sa mga pangunahing syudad ng bansa, mas mababa naman para sa mga nasa ibang lalawigan. Maliban pa ito sa membership nila sa SSS, Pag-ibig Fund at PhilHealth, alinsunod na rin sa batas. Sinabi ni Rodriguez na sa kanilang gagawin, inaasahang ikakasiya ito ng mga kasambahay upang lalong pagbutihin ang kanilang serbisyo. Para sa Radyo Vision, Teresa Campos, Tuguegarao City, Media ng Bayan. Thank you so much, Teresa Campos mula sa Radyo ng Bayan, Tuguegarao. Magtungo naman po tayo sa Davao, Radyo ng Bayan, kasama si Peng Alinio. Magandang umaga, Peng. Magandang umaga, Sarina at Alan. Upang mapalakas pa ang produksyon ng asuka sa region ng Cotabato, isang sugarcane production summit ang isinagawa kamakailan na pinangunahan ng lokal na probinsya ng North Cotabato. Katuwang ang Crystal Sugar Company Incorporated, isang kumpanya ng asuka na nakabase sa Maramag, Bukidnon, isa sa pinakamalaking suppliers ng brown sugar sa bansa. Higit 300 mga sugarcane planters mula sa iba't ibang bayan ang nabigyan ng dagdag kaalaman, particular sa sugarcane farming and processing, at binahagi din sa kanila ang effective marketing o mahusay na packaging ng produktong asukal sa merkado at ang ayuda na maaari na makuha mula sa concerned agencies o department. Samantala, ayon sa Davao City Social Service Development Office o CSSDO Chief Malu Bermudo, na nagsimula na sila mamigay ng serbisyo sa unang grupo na mga katutubo na dumating sa lungsod ng Davao para masko sa atas na rin ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte na ginagawa taon-taon ng ama nito na si Pangulong Duterte. Sa ngayon ay maabot na sa halos 10,000 mga lumad o 3,000 pamilya ng mga lumad mula sa kabundukan ng Davao Region ang inaaruga ng lokal na pamahalaan sa 7 shelters hanggang ika-10 ng Disyembre. Inaasahan naman at dami pa ang bilang ng mga ito ngayong linggo para mamasko sa mga bahay-bahay at mga establishmento ng lungsod. Para sa Radyo Vision, Peng Alinio ng Davao City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Peng Alinio. At yan po mga kaibigan ang sigwanda nating mga provincial reports. Radyo ng Bayan. Report. Live naman po mula sa Pag-asa, DOST, puntahan natin ang ating kasamahan na si Desiree Zonyo para sa ating weather update today. Magandang umaga, Desiree. Magandang umaga din sa inyo dyan, Zarina, Sir Alan, at sa ating mga taga-subaybay. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon.
Dalawang weather systems ang nakaapekto ngayon dito sa Philippine Area of Responsibility. Kabilang po dyan yung tinatawag nating Northeast Monsoon na dominante sa bahagi nitong extreme Northern Luzon. So ito pong araw na kulay asul dito sa inyong mga TV screen ay sumisimbolo sa amihan. Ito po ay tumutukoy sa cold and dry air na nagmumula sa mainland China at Siberia. Kadalasan ito po ay nagdadala ng bahagyang malamig na panahon. Itong pulang araw naman na inyong nakikita, ito po ay tumutukoy sa easterlies. Ito naman po ay kumakatawan nga sa nasabing weather system na tumutukoy sa warm and humid air na nagmumula sa dagat Pasipiko. Ang kaakibat po nito ay bahagyang maalinsangang panahon naman. So sa mga susunod na oras, inaasahan natin ang pagkakaroon ng maulap na kalangitan na may tsansa ng mga may hinang pag-ulan lamang sa bahagi nitong Cagayan Valley. Inaasahan din natin ang pagkakaroon ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa ng mga may hinang pulupulong mga pag-ulan sa mga lugar na sakop nitong Ilocos Region, gayon din dito sa may bahagi nitong Cordillera. Para naman sa Kamaynilaan, sa natitirang bahagi nitong Luzon, gayon din sa Visayas at sa Mindanao, mararanasan itong pangkalahatang maaliwalas na panahon. Ibig sabihin, inaasahan natin itong bahagya hanggang sa maulap na kalangitan, pero paghandaan pa rin natin yung tsansa ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Sa lagay naman itong ating mga karagatan, may nakataas pa rin gale warning. Dito yan sa northern seaboard nitong Hilagang Luzon, kung saan bawal muna ang pagpalaot, lalong-lalo na sa mga may maliliit na sasakyang pandagat dahil po yan sa maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan. Sa puntong ito, silipin naman natin ang inaasahang agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Unahin natin dito sa Luzon, para sa mga naka-off sa trabaho ay pupunta sa Divisoria ngayong araw. Inaasahan naman natin nakakambal nitong pangkalahatang maaliwalas na panahon ang temperatura na aabot sa 24 hanggang sa 32 degrees Celsius. Same weather condition para sa Olongapo, kung saan inaasahan ng temperatura nga abot sa 24 hanggang sa 32 degrees Celsius din. Sa may bahagi nitong Tuguegarao, kung saan may mga pag-ulan, ang temperatura ay between 22 hanggang 29 degrees Celsius. Sa bahagi naman itong Visayas, para sa mga nakabakasyon sa Tacloban, Iloilo, Bacolod at sa Metro Cebu, kaakibat nitong pangkalahatang maaliwalas na panahon ang temperatura na aabot sa 25 hanggang sa 31 degrees Celsius. And lastly, for Mindanao, para sa mga empleyadong abala na sa pag-iensayo ng dance number para sa kani-kanilang Christmas party, paghandaan ninyo itong bahagyang maalinsangang panahon. Inaasahan natin ang temperatura sa pagitan ng 24 hanggang sa 32 degrees Celsius. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa. Para sa Radyo Vision, ako po si Desiree Jonyo, Mitya ng Bayan. Maraming salamat, Desiree Zonyo. Meron ho tayong 8 minutes na lang bago sumapit ang alas 7 ng umaga at maya-maya ho, bandang alas 7. Pasando alas 7, sa inyo naman ang programang Hamon Bendijo. Yan. Kaya po kasama na natin ngayon live sa studio si Attorney Butch Hamon. Magandang umaga, Attorney. Magandang umaga. Good morning. Good morning po, Sir Alan. Good morning, Attorney Butch. Okay. Patikim. Ano ang tatalakayin nyo mamaya sa Hamon Bendijo? Siyempre, mabigat yung binitawan ni pambansang kamao, Manny Pacquiao. Contempt si Ronnie Dayan kahapon. Ano ba ibig sabihin ng contempt? Yan ang tatalakayin natin. Meron bang kapangyarihan ang Senado para ipakulong ang isang testigo na ayaw magsalita at ayaw sagutin ang kanilang mga tanong? Abangan mamaya. Ayan, sa Hamon Bendijo. Contempt. Yan. Pero bago yan, puntahan muna natin ang ilan sa ating mga provincial news pa ngayong umaga. Unahin na natin ang Marawi Radyo ng Bayan, si Dandy Macarampon. Magandang umaga, Dandy. Yes, magandang umaga sa ating lahat. Assalamualaikum. Pinasalamatan ni ARMM Regional Governor Mujib Hataman, sina Secretary of the Interior and Local Government Ismael Suweno at ng pamilya ng DILG, Secretary Jean Mamunjong ng TESDA dahil sa matagumpay na pagdaos ng 3rd ARMM Local Government Summit na naganap sa Davao City nitong nakaraang linggo. Michelle, naging panauhing pandangal ay ang Pulong Rodrigo Roa Duterte. Sabay na pinasalamatan ni Regional Governor Hataman sa kanyang talumpati ay ang mga gobernador at mga ng 5 probinsya ng ARMM na bahagi ng tagumpay ng naturang summit. Ayon sa gobernador, ang summit na iyon ang siyang daan upang maiparating sa lahat
sa gobyerno sa pamamagitan ni Secretary Suweno ang tunay na kalagayan ng ARMM noon at ngayon sa hangaring mabago ang persepsyon o pananaw ng iba tungkol sa imahe ng ARMM. Sa talumpati naman ng Secretary Suweno, inihayag niya ang kanyang suporta para sa mas ikauunlad ng rehiyon na siyang hangarin ng Pangulong Rodrigo Duterte na maipatupad ang mas maayos at iwas sa katiwaliang pamamahala. Kumbinsido naman ang kalihim sa binahagi na ulat ni Regional Governor Hataman kaugnay sa mga matagumpay na programa at proyekto ng rehiyon. Pinuri ni Secretary Suweno ang naturang summit lalo na ang epekto at impluwensya nito sa mas matatag at nagkakaisang local government. Kung kaya't umaasa ang kalihim na magtutuloy-tuloy ang ganitong gawain at nais din niya na ikayatin ang ibang rehiyon ng bansa na magkaroon din ng ganoong pagtitipon-tipon ng mga lokal na opisyal o local government summit. Para sa Radyo Vision, Dandy Macarambon, Marawi, Lanao del Sur, Media ng Bayan. Maraming salamat, Dandy Macarambon. At mula po sa Marawi, punta tayo ng Tayug, Pangasinan. Narito si Leslie Gemino. Leslie, good morning. Maraming salamat po at narito ang ating balita. Tiniyak na mabibigyan ng livelihood project sa mga sumukong users at pushers dito sa ikanon na distrito ng Pangasinan sa pamamagitan ng pagtatanim gamit ang organic farming. Ayon kay Police Superintendent Virgilio Pascua, Company Commander ng Provincial Public Safety Company na nakabase sa Tayug, ang livelihood program ay nilunsad noong December 2 sa loob ng kampo. Nabatid na ang bahagi ng 20 ektarya ng Camp Narciso Rueca Ramos ang siyang gagamitin sa programa, partikular sa organic farming, mushroom propagation at produksyon ng abono. Ang demo farm ay i-organisa para sa naturang dahilan. Nakipag-partner ito sa DENR, Department of Agriculture, Regional Advisory Council ng Police Provincial o Police Regional Office 1 at iba pang stakeholders upang matiyak ang feasibility at continuity ng programa. Napag-alaman na hahanap ang Philippine National Police ang kanilang masusuplayan ng mga produktong makukuha mula sa pinagpaguran ng mga reformees. Anya pa, hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi kailangang maipagpatuloy ng sinumang papalit bilang company commander. Ani Pascua, kapag naging matagumpay ang programa, ay magkakaroon pa ng manukan, gayon din ng kambing. Ang rehab program ay nag-aalok din ng training sa food and beverage services kasama na ang bartending. Nasa 150 hanggang 200 ang drug users at pushers na sumuko sa bawat bayan sa ika-6 na distrito ng Pangasinan na binubuo ng 10 bayan. Para sa Radyo Vision, ito si Leslie Gemino ng DWRS Tayug Pangasinan, Media ng Bayan. Thank you so much, Leslie Gemino, mula sa Radyo ng Bayan, Tayug, Pangasinan. Radyo ng Bayan. Report. Mabalik tayo kay attorney. So sa ngayon, attorney, nasa na si Dayan? Naku, nandiyan pa sa Office of the Sergeant at Arms ng Senado. Pero pag-uusapan pa nila kung ilalagay daw dun sa Unit 14 ng Muntinlupa para makasabay niya yung mga drug lords. Hindi daw po niya kilala lahat yun. Kilala lang daw niya si Kerwin Espinosa lang. Pinaiit niya kasi yung ulo ni Pacman, ni Senator Contempt. Yun nga eh. Kasi nga naman meron siya pinipilit na date which is in 2014. Pero 2015, maliwanag na. Kasi may mga ebidensya na Correct. sila eh. Yung Siya iba pa rin ang petsa niya. Iba Yes. pa rin. Pinagpipilitan pa rin niya. Pinagpipilitan pa rin. So, ang tawag doon, attorney? Irreconcilable inconsistencies. Oh, Wow. sorry. Okay. Akala ko reconcilable Hindi kasi yung kay differences. Duterte sa kay kasi kay Lenny, irreconcilable Differences. Yung kay Dayan Ito na naman, inconsistency na. inconsistencies. May inconsistent na talagang hindi pa ma-reconcile. Yeah. Yan. Okay. Pero malino talaga kahapon na may nagsisinungaling talaga. Oo, sabi nga ni Senate President Pro Tempore, Franklin Drilon, may nagsisinungaling dito. Yun. Merong di nagsasabi ng totoo. Correct. Malinaw na malinaw. And yesterday, yung kay Senator Trillanes naman is questioning about the picture, yung guilt sa picture. Sir, ano yung magiging reaksyon niyo doon? Kasi even si President, pinakitaan niya ng picture eh. Kasi yung mga ganong mga pieces of evidence, kailangan kasi i-authenticate kasi yun. Hindi naman pwede yung basta na lang ipakita mo yung picture, tatanggapin ng korte. Hindi gano'n. Kailangan ma-authenticate mo na yon bago ma-assess ang probative value.
nung isang picture. Yan, lalo na ngayon, modern technology Oo. may mga Photoshop at iba pang mga application. Diba? Mahirap pa ka dyan, malagay ka kagad sa FB. Correct. May Yun. mga katabing kumakamay lang sa'yo. Di ba? It's just that meron lang kasing nagsasabi do sa picture na yon, yung kay Senator De Lima, na may tinanggap sa, kumbaga yung statement ni Ronnie Dayan, yun ang sumuporta naman. Okay. So iba siya sa Kaya mga ibang, yes. Okay. Alright. Yes. Mamaya po yan sa Hamon Bendio pagkatapos nitong Radyo Vision at sa PTV4 naman po ay Good Morning Pilipinas. Ngayon po ay magpapasalamat na kami sa lahat ng mga nag-text, nanood at nakinig ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Kung namiss po ang aming edisyon, ngayong umaga maaari kayo mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po si Zarina Lusuegro. Oy, teka muna, may nag-text dito. Christmas party ng PTV Unit 3, December 15. Sasama kami. Yan. Inimbitahan niya tayong lahat. Tayong lahat. Okay. Mga kaibigan, sa pangalan ni Aljo Bendio, ako po si Alan Alianige. Hanggang bukas ng umaga sa pagbabalik ng Radyo Vision.